Isang panalo na lang makukuha na ng Ginebra ang Commissioner's Cup title. TNT Tropang Giga susubukan naman makapuwersa ng Game 7. Grabe nga ang finals na ito, low scoring ang mga games. Wala pa ngang nakaka 100 points this series. Grabing turnaround nga ang ginawa ng Ginebra. Down 1-2 na nga sila sa series at injured pa si Justin Brownlee. Before Game 4 hindi pa sigurado na maglalaro ito. May mga nagsasabi all Filipino na lang daw ang Gene Kings. May iba naman nagsasabi na magpapalit na ng import. Pero ngayon up na ng 3-2 at isang panalo na nga lang ang Ginebra. Makukuha na nila ang Commissioner's Cup title. Ang depensa nga nila ang pinakarason kaya nabaliktad nila ang series. At syempre ang kanilang never say die attitude. Hindi nga sila nawalan ng pag-asa kahit na down na sila ng 1-2. Nito ngang last 2 games after manalo ng Best Import Award, naging struggling na si RHJ. Nag-average na nga lang siya ng 16 points per game at 27% from the field. Maganda nga ang depensa sa kanya ng Ginebra last 2 games. Ayun ang isa sa pinakarason bakit nabaliktad ng Gene Kings ang series. At syempre marami ang naging bayani rin sa kanila. Nung Game 4, Justin Brownlee at Jamie Malonzo. Sa Game 5 naman, total team effort pa rin ng Ginebra. Pero ang pinakabumida ay sila Scottie Thompson at Justin Brownlee ulit. After ngang ma-injured, parang hindi man lang naapektuhan ang performance nito ni Brownlee. Nag-average pa nga rin siya ng 20 points per game at 13 rebounds. Desidido talaga siyang manalo ngayong finals. Nung Game 5, 2 points in the first half. Pero pagdating ng second half, score ng 16 points. Hindi naman na nakaka-surprise ito kay Brownlee. Alam naman natin na tuwing clutch time, sa pinakamahalagang time, doon talaga mas naaasahan ito. Kaya kahit anong malas pa niyan sa first half, basta mapanatili ng Ginebra na dikit ang laban, asahan nilang magpapakita si JB sa fourth quarter. Ayun nga ang ginawa niya ulit sa Game 5. Ang last 4 points ng Ginebra sa clutch time galing sa kanya. Ang last 12 points naman ng Gene Kings nanggaling sa kanilang dalawa ni Scottie Thompson. Grabe nga itong si Scottie Thompson. Double-double nung Game 5, 16 points at 10 rebounds. Siya nga ang naging go-to guy ng Ginebra nung fourth quarter at naging closer naman si Justin Brownlee. Yung dalawang panalo ng Ginebra this series ay close game at low scoring ang mga yon. Maganda talaga ang depensa ng dalawang koponan this finals kasi wala pang nakaka 100 points ngayong series. Ang TNT nag-average lamang ng 79 points per game this finals. Mababa nga yan sa isang high-scoring team na Tropang Giga. I think namimiss na ng TNT ang nagagawa sa kanila ni Jason Castro, especially sa clutch time. Doon nga hirap makascore ang Tropang Giga this finals. Kaya yung dalawang talo nila galing sa close games. Usually kasi si Jason Castro talagang pinupuntahan nila sa clutch time. Magaling nga maka-create ng open shots si Castro para sa kanyang mga teammates at capable maka-hit ng big shots down the stretch. Pero give credit talaga sa depensa ng Ginebra at sa pinakita nilang puso this finals. Determinado talaga silang manalo. Alam naman natin na si Justin Brownlee may injury pang ang iniinda pero lumalaban pa rin. Dala-dala ang never say die spirit ng Gene Kings. So sa Game 6, susubukan na ng Ginebra na tapusin ng TNT para makuha na ang Commissioner's Cup title. Hindi magiging madali ito para sa Ginebra kasi alam naman natin na hindi basta-bastang team rin ng TNT. Veteran team na rin ito at kayang-kaya pa nito makabalik sa series. So kahit hindi pa do or die game ang Game 6 para sa Ginebra, kailangan na rin nila itong itrato na parang Game 7 na.